Shoutout kay Katsakino Dokusin at kay Jason Mendoza at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin, itong si Aljon Mariano ay ititrade na ng Barangay Ginebra dito sa Northport Batang Pier, pati na itong si Jason David. Ang mga players na nabanggit ay gagamitin ng Ginebra sa isang trade package para makuha yung first round draft pick ng Northport Batang Pier. Sa ngayon kasi, ang problema kaya hindi matuloy itong mga trade ng Ginebra dahil pinag-aaralan pa ng management ng SMC kung kanino ibibigay yung mga draft picks ng Terra Firma at Northport. Dahil ang San Miguel at Magnolia parehong gusto rin na mag-revamp na dahil nga doon sa nangyari sa Philippine Cup. Pero sa ngayon mukhang merong inside track ang Barangay Ginebra na makuha yung draft pick nitong Northport. Ang ibibigay nga nila si Aljon Mariano at si Jason David. Iyan ay preliminary offer pa lamang. Dahil dito sa nangyari sa TNT Blackwater na pinarevise ng PBA, malamang dadagdagan ng Ginebra yung i-offer nila dito sa Northport Batang Pier. Dahil kung si David lang ang ibibigay nila at si Mariano, malamang hindi sasapat. So baka kailangan magbigay pa sila ng isa pang player, for example si Jeremiah Gray, o di kaya naman ang gagawin nila ay idadagdag yung iba pa na papayagan ng liga. Ang maliwanag dito, ito si Aljon Mariano, kahit nung wala pa tong injury, hindi na masyadong ginagamit ni Coach Tim Cone. Kaya masasabi nga nila na talagang pataga na to na dapat i-trade. At ito naman si Jason David, ang sabi nga ng mga fans, nasasayang yung potential niya sa Ginebra dahil hindi naman nagagamit. Bata pa naman to si David at kung mapunta sa ibang team, baka dyan lumabas yung laro niya. Katulad ni Arvin Tolentino nung napunta sa Northport, naging isa sa pinakamahusay na player sa PBA. So posible na ganyan ang mangyari dito kay David kapag siya ay na-trade dito sa Northport Batang Pier. At si Aljo naman, may mga ipapakita pa yan. Posible nga kaya na i-trade na ng Meralco Bolts itong si Aaron Black. Yan ngayon ang usap-usapan dahil nagawang mag-champion ng Meralco nang hindi ginagamit itong si Aaron Black. At ang point guards nila si Chris Banquero at itong si Anjo Karam. Alam natin na dito sa darating na PBA draft, merong pick ang Meralco at dahil medyo mababa yung kanilang posisyon, malamang ang makuha nila ay isa na namang guard. Medyo malalim daw yung darating na draft pagdating sa mga wingmen at mga guard, so malamang makakuha ng mahusay na player ang Meralco. So ito na ba ang pagkakataon at tamang desisyon na palitan na itong si Aaron Black? Kung sakaling magdesisyon ng Meralco na i-trade ito, ang kinakailangan natin i-consider unang-una ay ito ay merong ACL injury. So ibig niya sabihin, hindi muna ito kagad pwedeng i-trade. O kung tatanggapin man ng ibang teams, kinakailangan siyempre na medyo may risk dyan. Katulad ng Ginebra nung kinuha itong si Jeremiah Gray, kahit merong ACL injury. Alam nila yung risk dyan. Samantala naman, kung merong mga teams na kukuha dito kay Aaron Black, kinakailangan tandaan nila na meron din tong ACL at hindi ka agad-agad makapaglalaro. Pero kapag healthy naman to si Aaron Black, alam natin kung ano ang kaya nitong gawin. Kaya marami pa rin mga team sigurado magkaka-interest dyan. Sa panig ng Meralco, ang kinakailangan nila kung makakakuha sila ng isang guard dito sa darating na draft, malamang hihilingin niyang kapalit kay Aaron Black ay isang wingman, isang forward malamang o kaya isa pang scorer. Dahil syempre, kung si Aaron Black lang ang ititrade ng Meralco, unlikely na makakuha sila ng center na kapalit. Pero ganun pa man, mataas pa rin ang trade value nitong si Aaron Black, kaya sa tingin ko, kung mag-ititrade yan ng Meralco, hindi naman sila malulugi. Kaya sa tingin ko magiging okay rin na desisyon na i-trade si Aaron Black. Dahil kung babalik yan, baka maapektuhan pa yung chemistry nung backcourt ngayon ng Meralco na isa na sa pinakamaganda sa liga.